So, verse 7, pinagpala ang mga maawain sapagkat sila ay tatanggap ng awa. So, yung kanina, binanggit yung katwiran. No? Yung katwiran, ito ay tumutukoy sa pagbibigay kung ano yung dapat para sa'yo. Diba? Kung ano yung dapat para sa'yo, yung katwiran eh. Pero yung pagiging maawain, mga kapatid, ito ay pagbibigay, pero ito ay nasa positibong aspect. Magbibigay ka ng bagay ng sobra para sa kanya. For example, ang sanlibutan ay nagbibigay ng persecution sa atin, no? Tayo ay may kaawaan sa kanila, tayo ay mananalangin para sa kanilang kaligtasan, tayo ay iibig sa kanila kahit na sila ay nagkakaroon ng persecution sa atin. Yung pagiging maawain, mga kapatid, ito yung pagbibigay natin sa kanila dahil ito ay bahagi ng kautusan ng Panginoon dito sa kanyang saligang batas. Verse 2. Pinagpala ang mga dalisay sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang pagiging dalisay, mga kapatid, ito ay ang paghahanap sa Diyos. Yung dalisay na puso, no, ito ay hindi nakikita ng ibang tao. Ang nakakaalam lang nito, yung Diyos tsaka ikaw. Wala pwedeng humusga sa'yo kung ano yung kalagayan ng puso mo. No? Ikaw lang ang makakapagsabi nito. Sa verse 8 na ito, yung pagiging dalisay ng puso mo. Pag ikaw ay nagpapahayag ng ebanghelyo, kapag ikaw ay bumibisita sa mga kapatid, pag kumikilos ka para sa Panginoon, kailangan mong siguraduhin yung kalagayan ng iyong puso. Kung ito ba ay dalisay. Kapag ang iyong puso ay may kadalisayan, purihin ng Panginoon dahil ikaw ay makikita mo yung Diyos. Siyempre, hindi sa iyong mga mata, pero makikita mo yung Diyos sa loob ng Espiritu, sa karanasan. Yung mga tao, pumupunta pa kahit sa Middle East, kung saan mahirap ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Makikita natin yung kanilang karanasan kahit napakahirap na, tuloy pa rin sila ng tuloy. No? Binubuwis nila yung kanilang buhay alang-alang sa Panginoon. Gaano na lang kadalisa yung kanilang mga puso. At dahil nga sila ay kumikilos doon, alam natin na kasama nila yung Diyos. Kung wala yung Diyos sa kanilang karanasan, maaaring nagsiuwi na yung mga kapatid na yan. Pero dahil sila ay tuloy-tuloy pa rin sa pagsasalita, sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lugar kung saan napakahirap, hindi kagaya ng Pilipinas na madali lang dito magpahayag ng Ebanghelyo. Pero sa ibang lugar, pag nagpahayag ka ng Ebanghelyo, napakatindi ng persecution. Pero dahil kasama nila yung Diyos, nakikita nila yung Diyos, no, sa kanilang espiritu. Nare-recognize ng Diyos, nagbibigay ito ng matinding kaligayahan sa atin. Sa pamamagitan nun, nakikita mo yung Diyos. Nare-recognize mo na yung Diyos ay rene-recognize ka sa espiritu, mga kapatid. Verse 9, pinagpala ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak na lalaki ng Diyos. Yung buong sanlibutan, ito ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng negatibong bagay. Pero, isa lang naman ang magbibigay ng kapayapaan. Yun ay ang pagpapahayag natin ng Ebanghelyo. Kapag ikaw sa iyong sambahayan nagpapahayag, meron kang patotoo, ikaw ay mapagmapayapa sa iyong sambahayan, yung iyong sarili, mapayapa ang iyong sarili kung ikaw ay may Diyos sa loob mo, ito ay mahahayag sa iyong pamumuhay sa loob ng iyong pamilya, at ito rin ay mapapakita sa environment mo. At kung ikaw ay may kapayapaan, mga kapatid, ikaw ay pinagpala. So yung tinatawag na anak na lalaki, mga kapatid, sa katangian, ito ay mas malakas kaysa sa babae. Dito sinasabi, anak na lalaki ng Diyos. Kapag ikaw ay may kapayapaan sa iyong karanasan, ikaw ay malakas na bahagi. Ikaw ay nakakabilang sa malakas na bahagi. Verse 10, pinagpala ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng mga kalangitan. No? So, salamat sa Panginoon, may pagsasalita yung Panginoon na mapalad yung mga inuusig. No? Kaya alam niyo, mga kapatid, kapag ka nagpipreach ka ng gospel, pagkatapos, bini-welcome ka ng mga tao, nakakapag-alala din yun. No? Nakakapagbagabag. No? Kasi ang pinaka-common at ang pinaka-natural na reaction ay nagne-neglect sila. No? At sa pamamagitan nun, ikaw ay mananalangin hanggang sa sila ay madala sa Panginoon. Kapag ang isang environment ay welcome na welcome ka, no? So medyo mahirap yan, no? Maaari, no, yung kaaway ay madali niyang i-destroy yung gawain na yan. Although nangyayari naman ito, pero kailangan itong madepensahan ng panalangin. Kampante ang kaaway, no? Kaya kapag ikaw ay inuusig, ibig sabihin, yung pamilya o yung tao na iyong pinapahayagan ng Ebanghelyo, later on magagamit yan ng Panginoon. Parang si Pablo lang, no? Na si Pablo ay nag-uusig, napakahirap niyang preach ng gospel. Bakit? Kasi hinahunting niya nga yung mga Kristiyano na para patayin. Pero, nung siya ay nagamit ng Panginoon, nakakalahati ng New Testament siya yung sumulat, mga kapatid. Ganun siya naging kagamit-gamit sa Panginoon. Pagka tayo ay inuusig, isa itong pagpapala sa atin. At kapag tayo din ay inuusig, ito din ay nagiging training sa atin para tayo ay mas ma-perfect pa. No, lalo na kapag nag-argue sila laban sa atin. Kapag nag-argue, so lalo tayong nagmamature. Lalo tayong nagmamature sa karanasan, mga kapatid. Kapag tayo ay pine-persecute. Verse 11,
Pinagpala kayo kapag sila ay nang aalumura at nanguusig sa inyo at nagwika ng lahat ng kasamaan laban sa inyo na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Makikita natin sa karanasan ng mga disipulo, no, na yung kahit sa Panginoon, yung number one na umuusig sa kanila ay ang mga taong maalam sa kautusan, no? May alam sa kautusan, mga Pariseo, Saduceo, mga Eskriba, no? Sila along the way, no, babasahin natin yung Bible, no? Sila lagi yung nag-o-oppose sa Panginoon mismo. No? Hanggang sa dumating na sila yung mismo yung nag-influence, no, sa government para ang Panginoong Jesus ay mapapako sa krus. No, di ba? Kung makikita natin, no, okay lang na i-persecute tayo ng mga tao, no? Pero dapat maging aware tayo na darating yung panahon na i-persecute din tayo ng mga tao na nag-aaral din ng Biblia. Ang purpose nila ay para bigyan tayo ng isang bagay ng kasinungalingan, magsalita ng laban sa atin sa pamamagitan ng kasinungalingan, ano? Darating ang panahon na may mga tao na gagawa sa inyo yan, no? Pero dapat yung tandaan, no, kapag kayo ay ginawa ng ganun, dapat kayo lalo magpuri sa Panginoon. Bakit? Kasi the more na nangyayari yan, the more na ikaw ay effective. At kapag ikaw ay inuusig, lalo na ng mga ganitong klaseng tao, yung mga maalam sa kasulatan, magala ka dahil ikaw ay mas mapiperfect, ikaw ay mas magmamature, lalo sa kasulatan, mga kapatid. Verse 12, magala kayo at matuwa sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa mga kalangitan, sapagkat ganoon nila pinag-uusig ang mga propetang nauna sa inyo. So dito, makikita natin, no, na mas magalak tayo kapag tayo ay pinipersecute, lalo na ito din pala ay nangyari sa mga propeta, no? Ang karanasan ng mga propeta ay magiging karanasan mo rin, mga kapatid, no? Pinakikita sa atin yung na etong karanasan nito ay magtatamo ng gantimpala. Yung tungkol dito sa gantimpala na binabanggit dito, ito ay hindi pisikal na gantimpala, kundi ito ay isang makalangit na gantimpala, mga kapatid. Alam mo na rin yung kakantungan yan. Kaya mga kapatid, kung ikaw talaga ay isang investor, mga kapatid, ikaw ay mag-i-invest ng mga bagay ng kayamanan ng kalangitan. Darating yung panahon, haharap tayo sa Diyos, no? At wala tayong maipipresenta sa Kanya, kundi yung ating mga ginawa dito sa lupa. Whether or not, nag-ipon ka ba ng kayamanan sa kalangitan o nag-ipon ka lang ng kayamanan sa lupa at nanasira din, diba? So kayo ba, mga kapatid? Kayo din ba ay may ganong klase ng pag-iipon? Ang maglagak ng kayamanan sa kalangitan? Ang inyong puso ba ay nandito sa sanlibutan o ang inyong puso ay nasa divine realm, mga kapatid? Kung ganun, mga kapatid, dapat magbigay tayo ng panahon para magtamo ng mga bagay na divino, ng mga makalangit na kayamanan. At sa oras magagawin ito, darating ang panahon tayo ay uusigin. At pag tayo ay inuusig, purihin natin yung Panginoon, tayo ay effective. At ito ay yung mga sign na ikaw ay effective. Praise the Lord, mga kapatid.